paulit-ulit ho silang ganyan, mga bossing. Nakesyo po si General Torre, mahina na. Nakesyo si Ombudsman Boying Remulla, mahina na. Ano? Ngayon naman, ang presidente, mahina na. Eh, samantala ho, mga kababayan, doon sa grupo nila, na laging mga nagmumura, nagagalit kay Pangulong Bongbong Marcos, eh parang mas marami ho doon yung nalagas eh. Tayo ho, kahit kailan, hindi ho tayo nagsabi ng masama o sa ikapapahamak ng iba. Pero pansinin nyo ho, mga bossing, yung eto si Bukol, Dodong Bukol, rest in peace. Parang mas lagi pong may nalalaga sa kanila. Hindi po ba? Ayoko naman pong sabihin at isipin. True ba yung sinabi ni PBBM walang ambag sa pag-asenso ng bayan? Oo, John J. Jason. Balikan natin itong mga ito. Ito yung mga galit na galit kay Pangulong Bongbong Marcos at laging minumura si Pangulong Bongbong Marcos. Although hindi naman lahat, no? Pero ba't nauna sila? Or apat na pro-BBM, apat na pro-Duterte died for cursing PBBM. Naku, ang ano pa dyan, parang may nakita ko isang beses na nagsasalita doon sa entablado. Nakita ko yun, biglang napahawak sa puso. Mukhang medyo chabi-chabi pa naman si Sir. Ayoko mangyari. Sabi ko nga ang gusto ko, gumaling agad siya. Mag-ehersisyo, magpalakas. Pero sa nakikita ko, dahil sa sama ng loob kay Pangulong Bongbong Marcos at sa gobyerno ng Pilipinas ngayon, dahil po si dating Pangulong Duterte nandoon, mukhang hindi po nila maiwasang magalit. Di ba? Mukhang mas madami po yung nalalagas sa kanila kesa po dito, mga bossing. Mas madami yung sino ba yun? Ano pangalan ng reporter? No? Ano pangalan nung reporter na nag-wish? Nakalimutan ko pangalan. Si Medjal Dia yun, Mark, sabi ni Marilulay. Si Medjal Dia. Baka, ulitin ko, ayoko mag-wish at hindi ako kailanman humiling na may mamayapa o masamang kahinatnan sa kanila. Pero pag hindi nag-ehersisyo yun si Medjal Dia, malamang kasunod dito yun. Di ba? Malamang, si Cara David. Mas madami yung kinukuha sa kanila. Si Sandra Cam, no, na dating PCSO, board member ni dating Pangulong Duterte. Si Freddy Aguilar. Nako, nang isilang ka sa mundong ito, di ba? Ito, si Bong Duterte, kamakailan lang ito. Sino to? Cap Oscar, hindi ko kilala to. President PDP Council ng Davao del Sur. Tsugi na din to, si Cap Oscar. Biruin niya po yun. Kapapaulit-ulit nila na may mangyaring masama, sino kaya ang kapalit ng fake news nila? No? Kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi napapansin ko kada nagpe-fake news ho sila, kada nagpe-fake news po sila, mga kababayan, meron pong may pamalit po doon sa kanila Ronel Fernan, Manoy Mark, marhay na banggi sa Indo Gabos, 142 likes, sabi ni Sir Ronel Fernan. Hindi ko po naintindihan pero maraming salamat po. Sabi ni Marge Barcebal, ni Marge, bumabalik sa kanila kung ano ang kanilang masamang hiling sa kapwa. Ito si Eloy Burgis, Burgis. Siya nagpakalat ng fake news na sinasabi na nasa stage 4 pro. Kaya madaling mga sumikat yung mga DDS talaga, Yung mga DDS na mga vlogger, madaling sumikat, ano gagawin? Pakalat ka ng mga stage 4 cancer. Tapos ang mangyayari, mamukat-mukat mo, malalaman mo doon sa kanila nalagasan na naman. Kagaya nung sinasabi ko, pagka hindi nag-ehersisyo yan, malamang ang ending niyan
mapalapit kay San Pedro agad-agad dyan. Di ba? Eto. Ngayon, mga kababayan, nasaan na ba tayo? Nandito pa din. Ay, hindi. Basahin ko lang ito. Magandang balita, GSIS, yung sa GSIS, mga bossing. No? Sabi dito, GSIS refunds. Sandali, mabilisan lang ito. Saan ba yun? Pasensya na ho, medyo mabagal ang ating computer ngayon dahil kahit nagbayad ako ng internet dito sa hotel, mabagal pa din. No? Ito, basahin ko lang. No? GSIS to refund 19 billion to members, pensioners, under Balik Ginhawa program. The government service insurance system, GSIS, has begun implementing its Balik Ginhawa loan relief program aiming to refund 19 billion to approximately 1.37 million qualified members and pensioners nationwide.